mahirap walang ginhawa. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Pero dito sa aming programa, magwawakas ang paghihintay. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho at ito ang nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling. Sa may kapal, sana'y muli kang makapiling. Ngayong gabi, sa Sana'y Muling Makapiling, si Marites nakukonsensya na. 12 taon na kasi siyang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya niya sa probinsya. Iniisip nila, hindi ko na talaga sila iniintindi. Binabaliwala ko na sila, pero sa puso ko talaga, naawa ko sa pamilya ko dahil alam ko naman po talaga kung anong sitwasyon mayroon doon. Ang mananari na si Mang Napoleon, nasa pinakamalaking sabong ngayon ng kanyang buhay, ang paghahanap sa anak na sanggol pa lang nung huli niyang nakita. Para akong namamana sa dilim, para akong nananari na ihahambing ko sa kanya na pag ako'y tumari at natalo, wala akong kita. Bago man ako humina o mawala sa mundo, magkita kami mag-ama. Si Arnold, brain dead na bago pa man siya pumanaw. Ang kanyang huling kahilingan, makita ang mga kapatid niyang wala na siyang balita. Di ba sabi mo bago ka pumikit, makita mo mga kapatid mo? Tay! 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 Samahan niyo kami sa isang oras na makwento ng pagsubok, pag-asa at pag-iisa. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay niyo sa puspusang paghanap. Sana'y muling makapiling. Ilang beses nang nanalo sa sabong ang mananari na si Mang Napoleon, pero talo naman siya sa paghahanap sa nawawala niyang anak na si Romel. Pero para sa dakilang mananari, tuloy ang laban. Nakabibinging hiyawan. Makapigil hiningang pustahan. Ito ang karaniwang eksena sa loob ng sabungan. Bawat isa umaasang makapag-uuwi ng pinakaaasam na premyo sa laban. Isa sa mga suki sa ganitong mga lugar, ang mananaring si Mang Napoleon, 53 years old. Maraming laban na rin daw ang napagtagumpayan ng mga tinatarian niyang manok. Ito ang hanap buhay ko mula pa noong 1986 hanggang sa ngayon. Ito na ang kinabubuhay ko sa mga anak ko. Ngunit may isang malaking laban ang hindi pa rin niya lubusang mapagwagian. Ang malaman ang kasalukuyang kinaroroonan ng kanyang anak na si Romel. 2 dekada na niyang hindi nasisilayan. Kwento ni Mang Napoleon, araw raw ng sweldo noon nung umuwi siya galing Nueva Ecija. Pero laking gulat niya nung wala sa kanilang bahay ang kanyang 7 buwan noong sanggol at asawa. Sabi ko sa kanya, Kisenes katapusan, uwi ako. Nung bandang huli nga, nung uwi ko, 15, nadatnan ko wala. Ang sabi sa akin kasi nung bayaw ko, ng kapatid ni Tess, gusto kang makita ni papa niya at yung mga kapatid niya. Kaya umalis na walang paalam sa akin. Wala naman daw silang hindi pagkakaunawaan ng dating kabiyak, kaya't sinubukan pa rin niyang dito'y makipag-ugnayan. Tumulog ako sa kanya minsan. Ngayon, sabi ko, ano wala ka ako, kamusta ka ako buhay ninyo? Hindi, sinagot. Basta sustentuhan mo lang anak mo. Bede, nag-isip ako, bakit ka ako ganoon?
Inisip ko nga, baka mamaya may asawa na kakamisis ko, kaya ganun pinasusustentuhan na lang si Romel. Yung anak ko sinusustentuhan ko, baka kung saan lang mapunta. Mula noon, hindi na nasundan pa ang sulatan nilang mag-asawa at dito na rin siya tuluyang nawalan ng komunikasyon sa kanilang anak na si Romel. Para tuluyang makalimot sa hapdi ng nakaraan, bumuo ng bagong pamilya si Mang Napoleon, pero ni minsan hindi raw niya nakalimutan si Romel. Sa tuwi-tuwi na, lagi niya itong naaalala, lalo na sa mahalagang okasyon ng kanyang panganay. Basta naisip ko lang na, birthday na pala ng anak ko ngayon eh. Siguro magpansit na lang tayo para na lang tayo nakikain doon sa birthday na anak ko. Ganun lang. Kadalasan mangwagi sa sabong ang mga manok na kanyang inilalaban. Ang personal naman niyang pakikipagbuno sa kapalaran, hirap na hirap niyang mapagwagian. Para akong namamana sa dilim, para akong nananari na ihahambing ko sa kanya na pag ako'y tumari at natalo, wala akong kita. Sa paghahanap ko naman sa anak ko, na wala akong tiyak na patutungan kung saan ko hanapin, halos ganun din, parang talo rin ako. Ngunit hindi raw hahayaan ni Mang Napoleon na lagi siyang talo sa sabong ng kanyang buhay. Sabi ko nga doon minsan sa sarili ko, sa misis ko, nagpaparinig ako. Taka ako, matanda na ako. Siguro baka pwede kong hanapin yung anak ko. O makilala man ako kung talagang ituturing niya akong ama o magulang. Kahit malaki na rin ang kasalanan ko, bago man ako humina o mawala sa mundo, magkita kami mag-ama. Ayon kay Mang Napoleon, Romel Isada de la Cruz ang buong pangalan ng kanyang anak. Sa kanyang pagtansya, 26 anyos na ito ngayon. At sa Dao, Capiz ito dinala ng kanyang dating asawa. Samantala, nito lamang isang linggo, isang lalaki naman ang dumulog sa aming tanggapan. Nagpapatulong siyang hanapin ang kanyang ama na mahigit 2 dekada na raw niyang hindi nakikita. Ang pangalan daw ng kanyang ama, Napoleon de la Cruz. Siya si Romel. Dahil maagang naulila sa ina, ang lolo at lola niya sa probinsya ang tumayong magulang niya. 3 years old pa lang ako, namatay na yung mama ko eh. Kaya yung lola at lolo ko na lang nagpalaki sa akin. Basta ang sabi sa akin ng lola ko, sabi na sa akin, nung time daw na nagkasakit yung mama ko, inuwi daw nila yung mama ko sa probinsya. Ano pagkatapos nun, wala na akong balita doon sa father ko kung buhay pa siya. Iniisip ko nga nun dati, patay na siya eh. Dahil lumaking walang kinagis ng ama, hindi daw nakaligtas si Romel sa pang-aalipusta. Minsan nga, sabi sa akin ng mga kilala ko, mga kaibigan ko noon, saan daw ako galing, putok daw ako sa buho, singaw daw ako, gano'n. Pero parang masakit eh. Sa kanyang pangungulila at pag-iisa, ang papel lamang na ito ang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang patunay ko lang talaga, pinaka-prueba ko lang is yung birth certificate ko na nakuha ko sa NSO na original, authenticate, na nandun yung pangalan niya. Nakita ko yung pirma niya. Doon ako na-touch. Nakita ko yung pirma niya. Sabi ko, sumulat dito yung father ko. Sabi ko gano'n. At dahil hindi niya naranasan na lumaki sa isang kumpleto at buong pamilya, Pero sabi ko sa sarili ko, pagka once nagkapamilya ako, hindi ko papadanas yung sakit na naramdaman ko sa pamilya ko. Gagawin ko maging responsabling ama para pagdating ng time, yung anak ko naman, hindi matutukso nung katulad nung ginawa sa akin. maging sa trabaho raw ni Romel, hindi siya ligtas sa alaala ng ama. Yun nga minsan sumasagi sa isip ko na na-assist ko na ganito yung taong to. Siyempre, hindi ko naman siya kilala. Hindi ko naman siya nakita yung mukha niya. Na-assist ko siya na maayos. Hindi ko pala alam, baka sa tatay ko na to. Higit sa lahat, katulad ng isang inakay na nangangailangan ng kalinga mula sa kanyang inahin, pangarap ni Romel na makaranas ng pagmamahal ng ama na kailanman hindi pa niya nararamdaman.
Kaya sabi ko, ang hirap pala pag gano'n. Ang hirap pala ng gano'ng sitwasyon. Na yung iba, makikita mo, kumpleto yung pamilya, tapos ikaw, wala man lang matatawag na tunay mong papa. 27 years. Hindi ko naranasan na, tara na, kain tayo sa labas. Punta tayo sa mall. Laro tayo ng ganito, laro tayo ng ganyan. Hindi ko naranasan, sir. Sa pakikipag-usap namin kay Mang Napoleon at Romel, napagtanto naming napakasimple lang ng istoryang ito. Ito ay kwento ng isang ama na pilit nagpapakumbaba. Hindi ko siya nasubaybayan ng paglaki mo. Sana mapatawad mo ako bilang ama mo na hihingi ako ng tawad sa iyo. Malaki man ang pagkakakulang ko sa iyo na masubaybayan ka. Pero hindi kita nakalimutan bilang anak. Para sa isang anak na handa naman palang magbigay ng kapatawaran. Yung pagpapatawad naman laging nasa puso yan. Laging nasa tao yan. Kahit gano'n pa kalaking nagawa ng kasalanan ng tao, yung Diyos ka nagpapatawad tayo pa kaya. Dahil malakas ang kutob naming si Romel, ang anak na hinahanap ni Mang Napoleon, hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Kasama ang kanyang asawa at anak, ihahatid na namin si Romel patungo sa nangungulila rin niyang ama sa Hagonoy, Bulacan. Medyo kinakabahan ako. Tsaka parang hindi ko ma-express yung nararamdaman ko na parang ito na sana ito na. Nung mga oras namang yon, si Mang Napoleon, libang na libang sa pakikipagkwentuhan sa kanyang pamilya. Walang kaide-ideya sa paparating niyang bisita. Magandang hapon po. Kilala po ba kayong ito po? Si Mr. Napoleon de la Cruz. Ako yun. Yan, Beto. Romel? Ito ba yung Romel? Yes po po. Yung asawa niyo po ba dati si Teresa? Tess, oo. Si Eric? Aba, hindi, Teresa. Aha, Teresa po. Elisares, Isada. Saan po ba kayo nagkakilala nun? Sa Marikina, sa may Burger House. Ganun po ba? Saan po ba yung probinsya nung... Sa Iloilo. Sa Dao, Capiz, Roa City. Ganun po ba? Ako po kasi yung anak ni... Ay, ikaw ba? Tagal na kitang hinahanap, Kamukha mo yung nanay mo. Kaya sabi ko nga, bilugan ang mukha mo. Tagal ko na lang hinahanap. Sana naintindihan mo kung ako na nagkukulang sa inyo. Kasi nga, nilayo ka sa akin ng nanay mo. Malis kayo, hindi ka pa alam sa akin. Kasalanan kasi ng lola mo. Kasi sabi ko, kada 15 anos katapusan, dadating ako Pagkatapos, hindi ka na ibinalik sa akin. Kaya sabi ko, naging kasalanan ko man yung... Bawat patak ng luha ni Romel, kumakatawan sa mahigit 2 dekadang pait ng pangungulila sa kanyang ama. Kamusta nanay mo ngayon? Wala po ba kayong balita? Pero alam ko kasi nung pinabalitaan ko doon sa kaibigan ko, sabi, patay na raw. Pero alam ko, baka ako nag-asawa. Kaya... Patay na ba yung mama ko? Nung 3 taon pa lang po, patay na. Oo, yun nga. Kaya nga, kaya hindi naman ako kasi... Sana mapatawad ninyo ako, anak. Wala naman kayong ibang anak, kundi ako lang Oo nga. Walang naman ang anak niyo kay Teresa. Oo. Sana, naintindihan mo rin ako. Hindi, alam niyo kasi pa, hindi ko naman alam kung ano yung mga bagay-bagay na nangyari noon Ngayon, maintindihan mo na anak kung bakit nangyari yung gano'n magkalayo tayo. Siguro maintindihan mo, papaliwanag ko sa'yo kung bakit nangyari yung nagkalayo tayo. Ito na nga, may apo na nga kayo sa akin. Salamat naman, nasan ba yung apo ko? Ito ba? Malaki na nga pala. Hindi ako.
Lolo. Ayun nga pala pa, yung asawa ko. Oh. Ayun. Oo. Ha, maganda rin pala. Ay, salamat po. Nakita na po kayo ng asawa ko. Makalipas ang ilang minutong kamustahan, dinaan na ng mag-ama ang usapan sa biruan. Wala na akong masabi. Nakita na kita, uwi na ako. Hindi ka na? Hindi ka na papasahe. Gusto mo? Gulap. Talaga, oh. Namiss kita. Ngayon, tuwan-tuwa ka na. May natawag ka ng tatay talaga. Oo naman. Okay talaga yan. Mas pogi pa sa akin eh. Ang buhay raw, parang sabong. Hindi mo alam kung magiging dehado o liyamado ka sa laban. Ngayong magkasama na ang mag-ama, walang kaparis na kaligayahan ang kanilang napanalunan. Higit sa kasiyahang dulot ng maiuuwi nilang premyo ng pustahan sa sabungan. Ang taong mamamaalam na, hindi raw matatahimik hanggat hindi natutupad ang kanyang mga huling kahilingan. Kaya si Consuelo, gagawin ang lahat, mahanap lang ang mga kapatid ng nag-aagaw buhay niyang asawang si Arnold. Balisa at tulala ang lahat ng tao sa tahanang ito, lalong-lalo na si Consuelo. Anumang sandali, malalagutan na ng hininga ang asawa niyang si Arnold. 3 oras nang nakararaan nung ideklarang brain dead si Arnold ng mga doktor mula sa 3 araw na pagka-comatose. Kaya para hindi na maghirap pa, tinanggal na ni na Consuelo ang mga aparatong nakakapit sa kabiyak. Dito kami, mga anak mo, dito. Ito si Arlan, si Nonol. Hindi ako naalis sa tabi mo pa. Ha? Hindi kita iiwan dito. Dito mga hipag mo. Andito sila, maraming tao sa bahay. Sana naririnig mo yung pasasabi ko. Lumabang ka pa. Ang mga sumunod na eksena, makadurog puso. Paano namibigay pa? Antayin mo naman ang kapatid mo. Yun naman gusto mo makita mo kapatid mo Pa, di ba sabi mo bago ka pumikit, makita mo mga kapatid mo? Tay! 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 Huwag mo muna akong iwan. Tay! 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 Nahina, tibok ng puso niya hanggang sa tumigil. Pero huli na antak at wala na siya. Heto na ngayon si Consuelo. Mugto ang mga mata, halatang pagod na sa pagluha. Kung kaya lang daw sana niyang pigilan ang kamatayan, madugtungan lang ang 28 taong pagsasama nilang mag-asawa. Mamimiss ko siyang kabaitan niya. Sa kanya lagi kami magkasama. Kahit ako saan pumunta, angkas kami sa scooter dyan parehas. Hindi ko siya ipagpapalit kahit kanino. Mapagmahal na mister at mabuting ama raw itong si Arnold. Kuliran niya sa amin, lalo na sa mga anak niya. Ang makakapagsabi yung mga anak ko, kahit mga kapitbahay ko, masasabi nilang mabait yan. Sobrang bait. Ako masasabi. Lahat gagawin niya para sa amin kahit na hindi naman, kumaga, pinagtapos na kaming magkapatid, 2. Pero nung nakaraang taon, unti-unting bumagsak ang kalusugan ng kanyang asawa.
Marami siyang naging sakit. Nung una, nung mga buwan ng April, nagkasakit siya ng TB. Tapos gumaling siya hanggang October. Tapos parang nag-ano lang siya ng 3 buwan. Sabi, nagkaroon daw siya ng stroke na umano sa ulo niya at taas ng diabetes na 550. Ngunit ang higit na pinanghihinayangan ngayon ni Consuelo, hindi man lang daw natupad ang kaisa-isang hiling ni Arnold bago ito mamahinga. Sabi ni Arnold, bago man lang siya pumanaw, nakita niya mga kapatid niya. Nung araw pa kasi ng kasal nila, huling nakita ni Arnold ang iba niyang mga kapatid. Si Ate Ana, yung pinakamatanda, hindi ko siya nakita nung kinasal kami 1979. Si Kuya Romulo, mula nang nagdebo ang anak ko ng 18, yun ang huli naming pagkikita. Buhat noon hanggang sa ngayon, hindi kami nagpapangita. Wala na sila daw sa dating tirahan. Wala na nga si Arnold pero hindi naman ito nangangahulugang masasama na rin sa kanyang hukay ang pagnanais niyang sa huli man lang sandali makasama ang kanyang mga kapatid. Ayon kay Consuelo, tubong Palo Leyte ang buong pamilya ni Arnold kung saan naroon ang mga kapatid niyang sina Ana at Dolores. Ang isa pa naman niyang kapatid na si Romulo narito raw sa Maynila pero hindi nila alam kung eksaktong nasaan. Kaya bago pa man lang maihatid sa huling hantungan si Arnold, agad na naming hinanap ang kanyang mga kapatid. At aming napag-alaman, dito sa barangay Naga-Naga, Palo Leyte nakatira ang kanyang ate Ana. Ayon kay Ana, ilang dekada na rin silang walang komunikasyon ng bunso nilang kapatid. Yun ikinasal siya, ayun ang nakikita ko siya. Yun lang. Hindi na yan nag-ano kami. Kasi umuwi kami ng probinsya. Pakiramdam namin, sabi ko, nandoon lang yan yata sa Cavite. Pero hindi namin alam kung saan lugar. Kaya naman sabik na sabik siyang makita si Arnold. Kasi ako naman nag-alaga kasi sa kanya eh. Yung malit pa siya. Kasi yung nanay ko dito sa Maynila. Mabait siya. Gusto ko na makita siya. Ang hindi alam ni Ana, sumakabilang buhay na ang kapatid na gusto niyang muling makasama. Isinama namin si Ana pabalik sa Maynila, pero hahayaan na lang namin na ang kanyang hipag na si Consuelo ang maglahad ng balita. Habang kami nasa biyahe, nabanggit sa amin ni Ana na meron pala silang kapatid na nasa Maynila, si Romulo. Nakatira raw sa floodway area sa Pasig. Napansin naming parang pinagbiyak na bunga si Romulo at Arnold. Ang katotohanan nga raw niyan, madalas daw silang mapagkamalang kambal. Kamukha ko. Isa mukha namin. Ugali, parehas kami. Kaya kung nagpupunta ko sa Imos, sasabihin sa akin, "Oh Arnold, ba't hindi ka pumasok?" Sabi ko, wala akong trabaho eh. Kasi ang boses niya, boses ko. At kahit 5 taon na raw silang hindi nagkikita, ni minsan raw, hindi na iwaglit sa kanyang isipan ang kanilang bunso. Sabik bawat isa sa amin. Kung gaano ko siya kamahal, mahal din niya ako. Kaya mahal na mahal ko yung kapatid ko. Gusto ko siya makita. Kasi alam yung diferensya. Sunog lahat ang bahay yun. Doon nagsimula sunog sa baba. Nadamay lang kami. Basta makita ko lang siya, okay na sa akin yun. Tsaka ako, ano man ang kalagayan niya, kukumustahin ko siya. Samantala, nakarating na dito sa lungsod si Ana at dumiretso na siya agad sa Pasig para sunduin si Romulo. Sabay namin silang dadalhin sa bahay ni Arnold kung saan naghihintay si Consuelo. Pagdating sa Cavite, agad silang sinalubong ng may bahay ni Arnold. Ako po yung asawa ni Arnold. Si Ate Ana. Nakarating kami. Naantay kayo ni Arnold? Oo, natutulog siya. Kuya, naantay kami ni Arnold. Kaya sa bahay.
Ilang saglit pa, Kaya si Arnold. Kaya na. Kaya si Arnold. Oh, kuya. Ha? Ayan, pangarap niya na kayo makita. Napakalimit magkasakit. Wala siyang hiling sa akin, kundi hanapin ko kayo. Hindi ko naman alam kung saan kayo hahanapin. At tulad ni Kuya, wala na doon sa tirahan niya. Wala ka magsiring hamon. Yung Kuya. Lagi kayo naantay ni Kuya. Kailan na ito? Ha? Kailan na ito? Awebis siya. Akala ko buhay pa siya yung darat na ako. Yung pala ay patay na siya. halos hindi sila makapaniwalang malamig na bangkay na nilang madadatnan ang kanilang kapatid. Si Romulo, parang hindi pa rin matanggap ang bilis ng mga pangyayari. Sisisi nga ako dahil bakit huli na magpapagsisi ako. Huli na naman. Wala magagawa eh. Kaya ko buhay pa siya. Napakaiksi lang ng buhay ng tao, kaya pahalagahan natin ang bawat oras na dumaraan. Habang maaga, sabihin at ipadama natin sa mga importanteng tao sa ating buhay kung gaano natin sila kamahal. Nang sa oras na wala na tayo sa mundong ibabaw, alam nating may pagmamahal tayong sa kanila'y maiiwan. Kung may naging desisyon ka na ikinahihiya mo sa iyong mga magulang, sapat na ba yung dahilan upang hindi ka na makipag-ugnayan sa kanila? Ito ang kwento ni Marites at kung paano niya babalikan ang mga magulang na tila tinalikuran na niya. Upang mabuhay sa kanayunan, dapat kayod kalabaw. Lupa lang kasi ang pangunahing pagkukunan ng kita sa probinsya. Kaya kapag walang itinanim, wala talagang kabuhayang aanihin. Sa loob ng mahabang panahon, binuhay ni Lolo Melanio sa pagsasaka ang kanyang pamilya dito sa Misamis Oriental. Pero dahil pinahihina na siya ngayon ng kanyang edad, minamasdan na lang niya ang kanyang mga apo na ginagawa ang dati niyang trabaho. Yung palay ko, ano lang ko mga isang oras, uwi na ako. Masakit ng hawak ko, masakit ng tuhod ko. Hirap nang kumilo si Lolo Melanio kaya ang asawa niyang si Lola Visitacion ang naghahanap buhay para sa kanila. Kumikita siya sa paghihilot at pagtitinda ng gulay. Kung wala kaming pera, wala kaming mahingian ng tulong. Tapos may mga sakit sa mga bata, ako lang ang mag-alaga sa kanila. Ang mga paghihirap nilang ito, pinabibigat pa ng kanilang pangungulila sa panganay nilang si Marites na 12 taon na nilang hindi nakikita. Paalam niya sa akin, Ma, magpunta ko doon sa Maynila para ang aking anak mayroong yung pang-aral niya, magtatrabaho siya, tapos ang kanyang anak iwan niya sa amin. Sabi niya, Ma, huwag na kayong magsulat sa akin. Ako lang ang magsulat sa inyo. Tapos, naghihintay ako sa kanyang sulat. Pero hanggang ngayon, walang sulat niya. Dahil walang balita sa anak sa loob ng mahigit 1 dekada, kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan ni Lola Visitacion. Sabi ng manghula, yung may asawa siya, tapos hirap daw sila. Maraming naisip ko sa kanya, siguro namatay o nag-asawa na o yung gisalbid ba sa kanyang dating husband o siguro ginabaligya ba siya ng yung bayaran na yung mga GRO. 3 paslit ang iniwang anak noon ni Marites. Lahat sila pawang mga dalaga na ngayon. Hindi po naka-apekto sa kanilang paglaki. Hindi. Na wala talaga si Marites. Hindi. Kasi yung marunong ako mag-alaga sa kanila, nga parang anak ko sila.
Palangga ko sila, yung mahal ko sila. Tila sanay ng araw ang mga dalagita na wala ang kanilang ina. Pero paano naman sina Lolo Milanio at Lola Visitasyon na hinahanap-hanap pa rin ang kanilang anak? Gusto ko lang makita ko siya. Mientras ang damdamin namin yung malakas pa. Kung buhay ka pa magaling Marites, pakita na mo. Maluwag ka na ito. Berdado na ko. Gusto na ko nga. Kita tayo mitras buhay pa ko. Tansya ng mag-asawa, lagpas 30 anyos na ngayon ang anak nilang si Marites. May kalaparan daw ang ilong nito at huli nilang narinig sa Novaliches ito nakatira. Pero base sa talaan ng Comelec, hindi na raw sa Novaliches nakatira si Marites, sa Tondo na. Dito na nga namin siya nakaharap. Ipinagtapat niya sa amin kung bakit natiis niyang hindi man lang sumulat sa kanyang pamilya sa nakalipas na 12 taon. Yung iniisip ko, pag sakaling sumulat ako doon, siyempre sasagot sila sa akin. Ngayon, pag sumagot naman sila sa akin, hindi ko naman talaga mawala sa isip ko na hihingi sila ng tulong sa akin. Eh wala naman po akong maibibigay na tulong. Paglalabada ang ikinabubuhay ni Marites dito sa lungsod. Umaasa siyang sa pamamagitan ng pagkukusot piga. Balang araw, makakaipon siya para muling sorpresahin ang mga taong iniwan niya. Dumaan na nga ang mga taon, wala siyang napigang pamasahe pang uwi at pang sorpresa. At gustuhin man daw niyang sumulat, may pumipigil sa kanya. Kasi mayroon akong ginagawang rap drop para doon. Kulang na lang po talaga ihuhulog sa munisipal. Ang inaano ko pagka na ako niyan, nagawa ko na yun. Inisip ko na ngayon, ano na naman kaya kung sakaling maihulog ko ito at hihingian ako ng konting tulong sa kanila, wala akong maibibigay. Nagbago po ang isip ko, hindi ko na po itinuloy ang pagpapadala sa kanila. Kung walang labada, pamimili ng pwedeng i-recycle na papel ang pinagkakakitaan ni Marites. Sa ganitong klase raw ng buhay, sadyang mahirap makatanaw ng pag-asa. Hindi na rin siguro kami aasenso. Hanggang ganito na lang kami kasi sa hirap ng bilihin ngayon. Kaya hinahangad ko na lang sana sa Panginoon na mabigyan kami ng konti man lang sana para makauwi ako sa amin at saka yung pamilya ko kasama ko. Naduwag man si Marites harapin ang pamilyang kanyang iniwan, naunahan lang daw talaga siya ng panghihina ng kalooban. Iniisip nila hindi ko na talaga sila iniintindi, binabaliwala ko na sila pero sa puso ko talaga naawa ko sa pamilya ko dahil alam ko naman po talaga kung anong sitwasyon mayroon doon. Tapos inisip ko pa yung 3 anak ko doon. Ano na kaya sila nakapag-aral kaya o ano kaya nangyayari sa kanila. Upang masagot ang mga katanungan ni Marites, para mapawi ang pag-aalala ng kanyang mga magulang at anak, sasamahan namin si Marites na harapin ang pamilyang iniwan niya sa Misamis Oriental. Pagtapak sa lupang tinubuan, gumagapang na ang nerbiyos kay Marites. Hindi ko alam kung ano ang reaksyon nila. Kung bakit hindi ako nagbigay ng sulat man lang sa kanila. Humigit kumulang 1 oras pa ang binahe namin papuntang bayan ng Villanueva sa Misamis Oriental. Pagkatapos tumawid ng ilang ilog at dagat, makalipas ang 12 taon, wala na ngang makakapigil pa sa muling pagtatagpo ni Marites at ng kanyang pamilya. Napapasalo ako.
bumalik ka. Napatalo ako hindi ko gusto na magbalik ka pa sa Manila. Kasama ko yung pamilya ni ako hindi na gusto ko. Hindi ko gusto ko. Bahala na. Hindi na gusto ko ito magbalik sa Manila. Hindi na mautro, mamubalik ko diri mo. Hindi ko gusto ko. Bilis, Diyos, ikatungin. Yung oras ko matito. Huwag na ako dito na magkita, Tis. Namatay na lang yun niya po. Ano lang yung kanakaibaw. Surprise man minim mo. Atong Biyernes Webes pa ko na pinatawag ni chairman sa sa amin. Ang ano nga magsulat. Wala magsusulat paglagyan ni mo amin nagkadaan sa musulat. Yang mo sulat ba wala ka nagsulat sa 1995? Wala, nalo kung masupong sa anong masupong ko. Ako hilang sa kalipay, nakita ko ako. Nagsiras na kong kong salamat, sir. Maya-maya, ang mga anak naman ang pinagtuunan ng pansin ni Marites. Kala ko na hindi ka na napag-aaral ng taon ito kasi hindi ako nakapagsuporta sa inyo. Mayin, halika nga, Mayin. Yung anak ko, daddy niyo hindi na nagpapakita eh. Kala niyo ba, kahit hindi ako sumusulat sa inyo, iniisip ko kayo, masakit ang kalooban ko na hindi ko kayo nakikita, hindi ako nakasulat sa inyo. Mga anak ko, lagi ko kayo iniisip, hindi sa pinapapabayaan ko kayo. Iniisip ko lang wala akong maibibigay sa inyo, pero sakali mong padala ako ng sulat kayo, hindi na talaga ako nagsusulat sa inyo. Ang buhay sa probinsya, may kahirapan man, kaya pa rin mapagaan basta't magkakasama at kumpleto ang pamilya. Si Marites, wala nang dahilan para mag-atubiling makipagsulatan sa kanyang mga anak at magulang. Dahil higit pa sa padala, napagtanto niyang mas mahalaga para sa kanyang pamilya ang makita siya at muling makasama. Sa episode pong ito, 196 sa mga nawawala nating mga kababayan ang amin ang nahanap at naihatid sa kani-kanilang mga pamilya. Asahan pa rin po namin ang inyong mga tulong at dasal upang dumami pa ang bilang ng mga pamilyang mabubuo nating muli. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Sana'y makapiling namin kayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa nag-iisang programa sa telebisyon na kaagapay nyo sa puspusang paghahanap. Sana'y muling makapiling.